Class, good evening. So, discuss natin to. Sagutan lang natin yung quiz namin kanina. So, ayan, NSCP 2015 tayo. Meron tayong T-beams. So, hinahanap dito yung base ng flange. Ito yan. Base ng flange, yung effective compressive stress block, tapos yung ultimate moment. So, nakabigay dito yung area ng yung steel area natin, tapos given din yung effective depth, tapos given yung base ng web, so given din yung thickness ng slab natin, given din yung length natin. So yung ibig sabihin lang ng OC na to ay on center, so hindi na frame yung ginawa ko, binigay ko na lang on center 6 meters. Yung spacing naman ng beams natin, so on center din yan kasi may OC, so on center 1.8 meters. Yung compressive strength ng concrete natin 20.7. Tapos yung FY natin 415 megapascal. Binigay na rin yung column dimension kasi gagamitin natin yan kasi length on centers yung binigay. So gawin natin. Una, computing muna natin yung BF. So paano computing si BF? Ayan, according sa NSCP 2015 natin, since hindi binigay kung anong code nang gagamitin, so i-assume natin kung ano yung latest na code, yun ang gagamitin. So para dito, BW natin ay equal sa 300 plus 16 multiplied by 100. So 1,900 equal ito sa 1,900 millimeters. So yung ano natin, yung BF2 naman natin ay equal sa, so 300 plus yung S1 natin, since binigay sa atin na yung isang spacing lang, so i-assume natin, at dahil ito ay T-beam, so i-assume natin kabilaan, merong mga beam. Syempre, since isa lang yung spacing na ginamit, so i-assume din natin ngayon na same lang yung spacing ng bawat beam. Kasi ito lang naman spacing na ito ang ginamit, pero sure tayo na T-beam ito kasi yun ay binigay nung drawing. So, 1.8, kaya lang, nakalagay kasi dyan on center. So, sa pagitan niya nung dalawang beam. Kung babalikan mo yung discussion natin para sa T-beam, so kailangan ito, i-minusan mo nung kalahati nung isang beam, tapos yung kalahati pa nung isang beam. So, ang distance, ang on-center na distance sila ay 1,800 minus kalahati ng isang beam. So, binigay sa ating base ng web. So, 300 over 2. So, minus 150. Tapos, yung isang beam pa, kalahati ulit nun, minus 150. Kasi magkamukha lang naman yung dimension ng mga beams natin. Kasi wala naman ng ibang ibinigay. So, yun ang gagamitin natin dimension sa lahat. Over 2. Ngayon, kung yung sa left side ito, yung sa left side na beam natin, ito yung computation, which is yung S1. So, sa right side natin, since wala naman nga ibang binigay na dimension ng beam, so siya na rin yon. Kung ano tong lumabas na S1, siya na rin si S2 natin. So, times 2 na lang siguro natin ito. Multiplied by 2. So, ito ay equal sa 300 plus 1,800 minus 300. Ay, namali akong fraction. 1,800 minus 300 over 2. So, multiply natin sa 2. So, ito ay equal sa 1,800 millimeters. Ngayon, yung BF naman natin na isa, so ito ay equal sa yung BW 300 plus yung LN natin, ang nakabigay sa atin ay LOC. So, 6 meters yung LOC natin. Kaya lang, yan ay length on centers. So, para dyan, balikan ulit yung discussion natin sa T-beam. So, ima-minus pa natin dyan yung kalahati ng bawat column. So, ang isang column ay 300 by 300. So, regardless ng orientation, since square ito, so pares 300. So, ima-minus pa natin for LN ay yung length natin na 6,000 millimeters minus 150 minus 150 over 4. Kasi kalahati ng isang column, tapos yung kalahati pa ng isang column din. Magkasukat naman yung mga column natin. So, ito ay equal sa 300 plus 6,000 minus 300 over 4. So, ito ay equal sa 1,725 millimeters. Sabi nga natin doon sa discussion, kung ano yung lowest value, so yun yung kukuhanin natin. So, 1,725 millimeters. So, yan yung value ng effective base natin for flange. So, 1,725 millimeters.
Okay na tayo dito. So, kunin natin yung A. Since analysis ito, syempre, ang magiging flow natin dito ay summation force horizontal, then check Fs, tapos summation moment. Kasi analysis naman. So, try natin. So, summation force, palitan ko lang yung kulay ng pen. So, summation forces horizontal is equal to 0, 0.85, tas F prime C natin ay 20.7 multiplied by AC o area ng concrete ay equal sa assume steel will yield. So, ASFY tayo. So, AS natin ay 4926 multiplied by FY natin 415. So, yung AC natin ay equal sa 4926 times 415 over 0.85 times 20.7. Ito ay equal sa 185.85 square millimeters. Ngayon, alam natin na assuming na tama tayo, ang area ng concrete na kailangan natin ay 116,185.85 square millimeters. Para malaman natin kung nasa nakaposition ito, kung iti-take natin ito as T-beam ba talaga or rectangular section lang, kailangan lang natin kuhanin yung area nitong flange natin. So, ikat ko muna rito. Kasi ang goal natin, malaman yung A kung nandito ba sa portion na to or nandun sa web, kung nasa flange area or nasa web area. So, yan ang goal nating malaman. So, paano natin maiko-compare or paano natin ma-check? Kailangan, computein natin yung area nitong flange. So, yung area ng flange natin, ay equal sa yung effective base natin for flange multiplied by thickness ng slab. So, equals 1725 multiplied by thickness ng slab natin is 100. Ito ay equal sa 1725 times 100, 172,500 square millimeter. So, i-compare natin si area ng flange natin, ang kaya niyang i-accommodate na area ay 172,500. Ang required lang natin na area para ma-resist yung moment natin ay para para ma-resist yung moment tsaka para ma-balance natin tong 4926 ito. Ang required area lang natin ay 172,500. So, ibig sabihin, since yung AC natin, yung required steel area, concrete area natin ay less than dun sa flange, ibig sabihin, yung A natin ay within dun sa flange. Mas malaki yung area ng flange natin kaysa dun sa required. So, ibig sabihin, yung A natin, yung value ng A ay nandito lang sa portion na to. So, kung palitawin natin, eto si A. So, AC ay equal sa yung base ng flange multiplied by A. So, yung AC natin ay 116,185.85 equals yung BF natin ay 1725 tapos multiplied by A. So, si A natin ay equal sa 116,185.85 over 1725. Ito ay equal sa 67.354 millimeters. So, si C natin, kung makikita natin si F prime C natin ay 20.7. Since ito ay less than 28, so ibig sabihin yung beta factor natin ay equal sa 0.85. So, 0.85 yan. So, mako-compute natin din si C, 67.354 divided by 0.85. Ito ay equal sa 79.24. So, ito ay mapapatunayang tama kung i-check Fs natin. Kasi tandaan, galing lang ito sa assumption na yung bakal natin ay mag-yield. So, i-prove natin na mag-yield. So, check Fs tayo. Check Fs. Fs ay equal sa 600 multiplied by yung effective depth natin. So, si effective depth natin ay 600 din. D minus C, 79.24 over 79.24. Yung Fs natin ay equal sa 600 times 600 minus 79.
over 79.24. Ito ay equal sa 3,943.16 megapascal. Since ito ay greater than 1,000 megapascal, therefore ito ay tension controlled. Tapos since tension controlled ito, automatic din na yield yung bakal natin. So far, tama yung solution natin. So for MU capacity, ang MU natin ay equal sa reduction factor MN. So MU natin ay equal sa, since ito ay greater than 1,000 megapascal, so tension controlled. Dahil tension controlled dito, ang reduction factor natin 0.9 automatic. So yung MN natin ay either C or T. So bahala ka. So gamitin na natin siguro si C. 116.185.85 multiplied by 0.85 multiplied by yung F prime C natin na 20.7. So yan yung compressive strength ng concrete multiplied by yung D natin na 600 minus 67.354 over 2. So bakit ba tinik natin to ng rectangular? So mapapansin mo, ito ay area ng concrete. Ito naman yung effective stress ng concrete. So 0.85 F prime C. So ito yung D. Tapos mapapansin mo dito, ang equivalent nito ay A over 2. Pero sir, di ba ito ay T-beam? So bakit natin ina-assume ito na rectangular yung solution? Tignan mo yung A, value ng A natin, since proven na yung value ng A natin ay 67.354 at mapataon, since ang thickness naman ng slab natin ay 100 mm, yung A natin ay pasok dito sa portion ng flange. So kapag nangyari yan, since yung A natin ay pasok sa area ng flange, pag i-emphasize natin tong area natin na to, so ayan, makita mo na rectangular pa rin naman yung area natin. So ibig sabihin, magfo-fall ito under rectangular section. Kaya kung ito ay A, kung itong portion na to ay A, so yung centroid niyan, yung area kung saan nag-aak yung area ng concrete, ito, ang distance niyan mula do sa tension bars natin, sa centroid ng tension bars natin, ay magiging D minus A over 2 kasi rectangular nga. So yung isa pa na to, ito, yung portion na to, so yan ay magiging A over 2. So magiging D minus A over 2 yung distance. So yun yung ginamit natin. So MU ay equal sa 0.9 times 116.185. Nagkaroon pala ito ng decimal, so sorry. Ayan. 116.185.85 times 0.85 times 20.7 times 600 minus 67.354 over 2. So, ang sagot natin ay 1,041.96 kilonewtons meter. So, yan yung final answer natin. Ito, for MU. So, yung A natin ay ito. Tapos, yung base ng flange naman natin, ayun, yung 1725. Ayan na, class.